Hello everyone! It's me again, Juday, and welcome back to my channel. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Judy Ann. Nagtatrabaho po ako dito bilang OFW sa bansang Saudi Arabia. For today's video, i-share ko sa inyo kung papaano kumuha ng OEC at ano po ang mga kailangan. So, kung interesado ka sa video na to, ay please keep on watching. So, ayun guys, ang mga kailangan po natin kapag kukuha tayo ng OEC at balik manggagawa guys sa mga ex-abroad na pabalik sa ibang bansa. Ito po ang mga kukuhain natin, ang ating OEC. At ang kailangan natin sa pagkuha ng OEC ay ang ating visa, re-entry visa natin, at ang ating passport. Ganun din po ang verified contract natin. Tapos, dalhin na din po natin ang ating plane ticket. At ayun guys, kung kayo ay pupunta sa inyong malapit na POA or DMW, ay pagpasok nyo ng entrance ay punta kayo sa information, itanong nyo kung saan ba dapat kumuha ng OEC, yung mga balik manggagawa. Tapos maglalagin lang kayo sa logbook at ituturo sa inyo sa information kung saan kayo dapat pumunta. Tapos pupunta kayo doon sa entrance ng balik manggagawa at tatanungin kayo doon ng guard kung meron ba kayong appointment. So, sa akin guys, ang experience ko ay wala po akong appointment. Pumunta po ako doon ng basta lang na walang appointment. So, okay lang po yun guys, kahit wala kang appointment, papapasukin ka ng guard at ituturo niya sa'yo kung saan ka dapat pumunta na window. So, mag-aantay ka lang doon matapos kang nakapila. Mag-aantay ka doon. At kapag natapos na yung nasa unahan mo ay mag-next ka na at doon hihingin sa'yo ang iyong passport at saka ang verified contract mo. Yun lang hiningi sa akin guys. At tapos i-check lang nung mga staff doon kung ano yung mga information, kung tama ba yung nakalagay doon sa iyong contract or doon sa iyong OEC na dati. Dahil magre-renew ka lang dahil balik manggagawa ka. So, ang pagkatapos mong ma-check yun at tama lahat, ay kung hindi mo alam pala yung account mo sa OEC dahil balik manggagawa ka, dati ka nang may OEC, ay sila na ang bahala dun. Sasabihin mo na lang na hindi mo alam yung iyong OEC dati. So, ayun guys, isasabi nila yung bago mong OEC at papalabasin ka at ipapaprint mo yung ibibigay sa'yo na email tsaka yung password mo. So, iyon lang yung ibibigay mo doon sa magpiprint. At tapos sila na ang bahalang magprint nun. Tapos nun ay babalik ka ulit sa staff na nagsabi sa'yo na magpaprint ka at ayun, check ulit kung may tama o mali ba. Dahil sa akin, guys, yung experience ko ay namali yung aking sa employer ko. Ang nangyari, guys, ay ang nakalagay na employer ko ay yung sa agency ko. Kaya pinalitan nila, guys, at ayun, gumawa ako ng request letter na ikinakancel ko yung unang kong OEC. So, ayun, guys, nasulat ko na yun, tapos isinubmit ko ulit. Tuturuan ka naman guys kung hindi ka marunong gumawa ng cancellation letter. Tuturuan ka nila ng mga staff doon. Mababait naman sila guys. So ayun. Pag natapos mo na yun, then gagawa ulit sila ng bago at ipapacheck na lahat ng details sa'yo. Tapos yung about sa salary mo, about sa employer mo, lahat i-check na yun. Tapos ipapaprint mo ulit yun ng panibago. Tapos papabalikin ka ulit nila sa kanila para i-check ulit. Kapag okay na, pwede ka nang umuwi guys. So, ayun guys, ganun lang kabilis kumuha ng OEC. So, yun lang guys at maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Yun lang guys, bye!